Unang-una po sa ating pong balita, formal na pong binuo ang Senado bilang impeachment court para nga litisin si Vice President Sara Duterte. Suot ang kanilang maroon robe, sabay-sabay nanumpa ang mga senador bilang senator judges sa naturang impeachment trial kahapon. Nanumpa na rin po si Senate President Alan Peter Cayetano bilang kanilang presiding officer. Ito ang hudyat ng formal pong pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero hindi pa ito ang pagsisimula mismo ng trial ng Vice Presidente. Matapos po ma-convene ng impeachment court, inaatasan po ni Presiding Officer Cayetano ang pag-issue ng writ of summons kay VP Sara na kinakailangan niyang sagutin sa loob lamang ng 10 calendar days. Matapos niya itong matanggap, inaatasan siya na humarap po sa impeachment court sa pagkakataong siya'y ipatatawag. Nangako naman po ang kampo ni VP Sara na susunod at maghahain sila ng angkop na katugunan alinsunod po sa saligang batas. Hindi rin daw po muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Wala namang nangyaring kudeta sa Senado kahapon, kaya nananatili pa ring Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Bago po ang sesyon, 2 beses nagpa-press con si Cayetano kung saan bukang bibig niya ang kudeta. Nagpa-prayer event din siya sa loob mismo ng Senado kung saan ibinunyag niya ang ilang pag-uusap daw tungkol sa kudeta. Gayunman hindi nga po ito nangyari pero lumipat sa minorya ang 2 independent senators na sina Senator Mig Zubiri at Senator J.V. Ejercito. Ayon kay Zubiri, natauhan daw siya matapos ang barilan sa Senado at ayaw niyang mabansagang neutral kaya umanib siya sa minorya. Kinumpirma naman ni Ejercito na inalok siya ni Cayetano na maging majority leader pero tumanggi siya at umanib din sa minorya. Sa ngayon po'y 13-11 na ang bilang ng mga senador sa majority at minority block. Pero lagas ang mayorya sa plenaryo dahil absent na naman si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dismayado po naman daw si Pangulong Marcos Jr. sa nangyaring barilan at pagtatago ngayon ni Senador Bato de la Rosa mula sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mainam po daw sumuko na lamang si de la Rosa at harapin ang ICC warrant kung talagang wala siyang kasalanan. Samantala po naman tinanggap na ng Senado ang suspension order ng Ombudsman laban kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. 6 na buwan na suspended without pay si Aplaska na umaming siya ang unang nagpaputok ng baril na siya namang pinagmulan na ng gulo sa Senado. Tinanggap na rin po ng Senado ang subpina para sa mga CCTV footage noong pong nangyari nga ang barilan. Samantala po naman kinumpirma rin ng PNP na positibo sa paraffin test ang NBI volunteer na si Elias Mel Oragon na itinuturong suspect daw sa nangyaring gulo sa Senado pero hindi pa masasabi sa ngayon na siya nga'y nagpaputok ng baril. Nakapagpiyansa po si Oragon para po sa mga reklamong direct assault at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naglabas naman po ng panibagong body cam footage ang NBI kung saan nasa pool ang inarestong NBI driver na si Mel Oragon. Sa video, kitang hindi nga po ito armado. Sa kuha ng body cam ng NBI, nahagip si Oragon na may dalang radyo at jacket. Maririnig din ang mga putok ng baril sa oras po na 8:15 ng gabi. Hanggang sa 8:21 p.m. oras sa footage ay kita pa rin si Oragon. Sa video sa inilabas ng NBI, hindi nakitang may hawak na baril si Oragon. Nagpositibo po siya sa gunpowder nitrates, bagamat hindi naman daw ibig sabihin ay nagpaputok na nga ito ng baril. Matatanda ang inaresto si Oragon noong nakaraang Miyerkules matapos po niyang balikan ang bag na naiwan ng mga tauhan ng NBI sa Senado. Nakapagpiyansa na po si Oragon para sa mga reklamong direct assault at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Pero wala pang update kung nakapagpiyansa na siya sa 5 pang reklamong kinakaharap nito. Dinala si Oragon sa tanggapan po ng NBI mula sa Pasay City Police Station. Samantala, itinanggi po naman ni Senador Robin Padilla na nagpunta si Senador de la Rosa ng airport at sumakay sa yate. Matandaan pong kumalat ang mga balibalitang nagtungo raw sa naiya si Bato o hindi kaya ay sumakay ng yate at inihatid pa raw po ni Padilla na person of interest ngayon ng NBI. Pero giit ni Senador Robin Hood, wala raw pong sense ang mga aligasyon. Itinanggi rin po ng Senador na nasa Davao na si Bato pero tiniyak niyang hindi ito aalis palabas ng bansa. Magugulitang
Hiniling po ng Office of the Sol Gen sa Supreme Court na ibasura ang mosyon ni De La Rosa para harangin ang pag-aresto po sa kanya ng ICC. Kagabi, nagkomento na rin po ang senador sa hiling niyang TRO at muling iginiit na hindi siya dapat arestuhin dahil sa kawalan ng arrest warrant na galing sa lokal na hukuman. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.